Tingnan natin. Inaantok pa ako. If you're watching this, good morning. My name is Ten Speed and we are going to Tagaytay. Ano gagawin natin sa Tagaytay? Wala lang, magre-ride, magkakape. Tignan natin kung maabutan natin yung Starbucks na bago doon na walang pila. Kung may pila, okay lang din naman. Marami naman pwedeng puntahan doon. Ayaw nating mababad sa pila. Bakit traffic? What the heck? Uy, ano nangyari? Ano? Sarap. Anyway, good morning everyone. Uta tayo Tagaytay, let's go! Actually, Tagaytay, no? Before ako nagka-motor, bihira ako magpunta. Usually kapag nagra-ride lang ng ano, may pinupuntahan kasi kaming downhill mountain biking track dyan, Three Skulls. Shoutout sa mga nagpa-mountain bike dyan. So usually yun lang ang pinupunta. Tapos dahil as pagka na after, hindi ka na makadayo, hindi ka na makalibot. Up until we got a motorcycle. Na ngayon may motor na tayo, nakakapunta tayo ng Tagaytay. Hindi para mag downhill, pero para makalibot, makagala. So ngayon titingnan natin ano ba yung mga magandang spot na pwedeng puntahan dito, diba? Yung mga tourist trap common spots like the new Starbucks that just opened. Well, not just opened, mga ilang buwan na rin silang bukas, maybe over a month. Pero yun nga, and then yung mga iba pang pwesto, titingnan natin. Kung maabutan natin yung mushroom burger, mag mushroom burger tayo. Kaso alas 6 pa lang. Hindi ko alam kung bukas yung mushroom burger. Pero titingnan natin. Ganda ng araw, oh. Woo! Ganda ng weather. Sobrang contrast from just even a week ago. Parang di yata sumulpot si Haring Araw. Unlike ngayon, good morning. Napakaganda, Diyos ko. So in the previous vlog, na-mention natin na bagong change oil tayo, na DIY lang naman natin, hindi natin pinagawa sa shop o sa mekaniko, no? Nanood lang tayo ng YouTube video. Pinanood ko yung kay kay Motolab ba? Naka NK400 din siya. And isa pang YouTuber na, I'm sorry, hindi ko na matandaan kasi, no? Pero ang gamit naman niya doon, Total na oil. Si Motolab yata Moto lang gamit. But anyway, yun lang yung guide natin sa change oil na ginawa natin. And as I said, no, hindi naman siya sumabog. Maandar pa naman. Actually, maganda nga yung pakiramdam. Swabe yung shift. Nakakatuwa. Parang ang sarap gamitin, ganun gamitin. Ganun pala feeling. So, anong next na gagawin natin? Ito. Honest issue. May napapansin ako pa minsan, low RPM. Parang pumupugak, parang sinisinok yung NK400 natin. Na from what I've read, issue siya kapag A, pangit ang gas or low octane ang gas na gamit, or B, which is the most common na nakikita ko, is palyado na or palitin na yung ignition coil and or spark plug. Yun siguro ang isa sa mga next nating gagawin after nating food trip or chumibog dito sa Tagaytay, no? Is we are going to replace yung spark plug and or ignition coil. Sige, palitan na natin spark plug and ignition coil ni NK.
ando na rin naman tayo eh, why not? At 11,133 or so km or kilometers, palit na ignition coil and spark plug natin, di ba? Mura talaga ng gas to dito, samantalang sa Muntinlupa 62 pesos na, grabe naman. So yung sa issue nga nung NK na napansin natin, hindi natin maramdaman ngayon kasi medyo mid RPM tayo. Pero pag low RPM, especially coming off from the first gear, hindi pong under ka pa lang, aabante ka pa lang, doon siya noticeable. Pero dito sa akin, hindi siya all the time. Kapag para bang may sumpong lang, kapag maganda yung pakiramdam niya pagka start, pagka sindi mo na ignition, wala. Pero may mga times naman, pagka sindi mo ng ignition, talagang kahit anong gawin mo, pag low RPM, sinisinok siya. So hindi ko maintindihan na, hindi ko na siya magets. But para sure, magpapalit na lang tayo, diba? Medyo confident naman tayo sa pagkalikot, di ba? Confident naman tayo sa ating Siranico skills, no? Kung kayo ay magme-mekaniko sa sarili nyong motor, make sure confident kayo, di ba? Kasi masira nyo man or hindi, alam nyong ayaw nyo gawin ng paraan. Pero kung alangan kayo, kung di kayo confident, wag nyo nang ituloy. Pagawa nyo na lang doon sa talagang mga mekaniko. Especially ako, may mga pinupuntahan akong mekaniko sa labas ng subdivision namin, ano. Maayos sila gumawa, mabilis, no? Pero bilang tayo ay sadyang mabuting-ting at makalikot, di ba? May mga bagay na hindi natin mapigilan, na kailangan tayo ang kumalikot, tayo ang gumalaw. Ano pa ba mga nasira ako dito? Wala pa naman. Katulad niya, no? Ngayon wala siyang sumpong ng pugak-pugak, no? So, ang hirap. Pero gaya ng sabi natin, we're very happy with the bike. Kahit na medyo si seller was not very honest, not very upfront about yung status nung motor. Actually, kung hindi ko pa kinontak yung original owner nito, as in yung pinakaunang owner, kung kanino nakapangalan yung open deed of sale, saka ko lang malalaman na ako pala ay pang-apat ng may-ari nito. That said, masaya tayo sa motor. May mga issues, pero ay mabuting-ting nga tayo. So parang it's a welcome challenge. So ito, nararamdaman na natin ang lamig-lamig, no? Kanina nag-ayos ako ng camera. So coming from a stop, first gear, maayos naman ang andar ng ating maayos naman ang andar ng ating motor. Wala siyang sinok, wala siyang nagpupugak-pugak na sound, di ba? So yung mga time na meron, di ba? So as I said, no, hindi ko nga sure kung sadyang pangit lang ba yung naipagas ko dito or may tama na yung ignition coil, spark plug. But as I said, sa nababasa ko sa gantong number of kilometers traveled is oras na rin na mapalitan yung spark plug and ignition coil natin. So might as well. Pero papakiramdaman pa natin kasi like for example, nagpagas na ako ngayon ng high octane na gas. Hindi ko kasi matandaan saan ako nagpagas before. Definitely hindi sa PTT kasi ang PTT talagang ang ganda ng gasolina nila I can't remember kung saan ako nagpagas, pero alam ko 91 lang yun. So itong makina natin ngayon, ang laman nito ay naka 95 octane to from Flying V, doon malapit sa amin. And so far, mula nung yun ang kinarga ko, wala akong nakikitang masyadong issue na sinisinok yung makina. So hindi natin alam kahit naman pag nag-research ka ng mga issues ng NK400 sa mga groups, sa YouTube, sa mga ibang naka-experience na,
parang walang masyadong definitive answer. It's always a few certain things na possible may issue. Pero yun ang lagi kong nakikita, ignition coil and spark plug. Yung sa low octane na gas na issue, kaya sinisinok, parang sa akin ko lang napansin yun. Oh, hataw si Kuya Raider, no? Hindi ko pa siya napapansin masyado as nababanggit sa ibang post or sa ibang tao nababanggit. Yun lang ang personal observation ko. So, ano ba ang reason ba't pumupagak? Hindi ko alam, pero right now, like, ang ganda ng response. So, possible na pangit yung gas na naipagas natin nung una. Tapos, nung nahaluan na siya ng 95 octane, kasi nung nagpagas ako, hindi naman siya completely nawala. Pero parang, meron pa rin bahagyang ganon, sinisinok. So, siguro yung tirang gas pa nandun. Kasi itong high octane na mas mahal, mas may additives, may detergents para malinis yung makina, no? Hindi possible yun. So tingnan natin. Pero dumating na, tagtag ako dun, dumating na yung Shopee natin na ignition coil at spark plug. So kung sakaling ma-observe natin na hindi pa naman kailangan palitan, edi hindi muna natin papalitan. Pero kung palitin na, at least meron na tayo. Kung hindi pa palitin, edi reserva natin, backup. So magandang umaga guys, we are now in Tagaytay. Kung pwede ko lang iparamdam sa inyo ang sarap ng lamig ng hangin dito. Napakasarap. Woo! Diba? Hindi siya yung uncomfortable cold, yung tamang kilig lang na lamig. Tingnan natin. Wala palang temperature dito. Walang ya, puno pa din. Balang araw makakapunta rin tayo dyan, pero not today. Aray ko. Parang karendere yan. Balbakwa. Magkano yung Lomi? Wala pa po kami Lomi. Ay, wala pa. Ako, mami pa lang. Lugaw, pare. Magkano yung pares? Isa po. Ay. Yung nakain nating pares, okay yung karne, pero yung timpla is not for me. Ako, I like to think of myself as a pares connoisseur. So para sa akin may dalawang klase ng pares. Yung pares na matamis, and then yung mga pares retiro style, yung mga mustar anise, ganun. And then yung mga pares na savory. And I fall into the latter. Mas trip ko yung mga pares na savory. Eh yung pares na try natin ngayon, manamis-namis. That's it. Masarap yung beef. Masarap talaga yung beef. Yung number one paborito kong pares, hindi ganun ang baka. Anyways, if may hanap pa kayong mga pares place dito sa Tagaytay, let me know at dadayuhin natin yung mga yon. Okay? But this is it for me. Baka maubos na ng tuluyan yung battery ng GoPro natin. But this is it for me. My name is 10Speed, and I will see you next time. Ang sarap magmotor, lalo na pag malamig. Anyway, ingat-ingat guys, and I will see you next time. Bye bye, bye bye, bye bye.